Ano ba ang nagagawa ng salita ng Diyos pag naririnig natin? Ito ba yung nagbibigay sa atin ng kasiyahan? Ito ba ay nagbibigay sa atin ng kaunawaan? Nagbibigay ba ito ng kalakasan, sigla? At ito rin ay magbibigay ba sa atin ng pagbabago? O pag narinig natin ang salita ng Diyos, hindi natin maintindihan. Buksan po natin ating Biblia sa Mateo 13, 1 hanggang 23. Pero hindi na natin babasahin buo dahil napakahaba nito. Ang babasahin ko na lang 1 hanggang 9. Ganito ang nakalagay. Noong ding araw na yon, si Jesus ay lumabas ng bahay at umupo sa tabi ng lawa. Dahil sa dami ng taong lumapit sa kanya, sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Tumayo naman sa dalampasigan ang mga tao. 3. At sila'y tinuruan niya ng maraming mga bagay sa pamamagitan ng mga talinhaga. Ganito ang sinabi niya. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. 4. Sa kanyang paghasik ay may mga binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga yaon. 5. May mga binhi namang nalaglag sa batuhang lupa. Dahil manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang mga binhi, ngunit natuyo agad ang mga ito nang mabilad sa tinding init ng araw. Palibhasa'y mababaw ang ugat. 7. May mga binhi namang nalaglag sa may matitinik na halaman. Lumago ang mga halamang matitinik at sinakal ng mga ito ang mga binhing tumubo doon. 8. Ngunit ang mga binhing nahasik sa matabang lupa ay namunga. May tig-100, may tig-60 at may tig-30. Makinig ang may pandingig. Si Jesus ay nagturo sa pamamagitan ng talinhaga. Bakit siya nagturo sa pamamagitan ng talinhaga? Actually, sinagot din niya ito sa verse 11. Kasi may mga apostol na nagtanong sa bakit po ba gumagamit kayo ng talinhaga? Sumagot si Jesus. Ipinagkaloob sa inyo ang karapatang makaunawa ng mga hiwaga tungkol sa paghahari ng langit. Ngunit hindi ito pinagkaloob sa iba. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos sa may mga mata na nakakakita, yun lang nakakakita. Sa may mga tenga na nakakarinig, yun lang ang nakakarinig. Sa iba, ang salita ng Diyos, walang kabuluhan. Yung bukas lamang ang pangunawa. Yun yung rason kung bakit si Jesus nagbanggit ng talinhaga. Para lamang yun sa mga nananampalataya sa Kanya. Hindi yun para sa lahat. The same thing, sa panahon ngayon, ang nakakaunawa lamang, nakakaintindi lamang ng salita ng Diyos ay yung mga taong nais malapit sa Diyos. Yung ayaw malapit sa Diyos, kalokohan yan. Ang salita ng Diyos, kalokohan yan. Diba? Sasabihin nila, marami pa akong pagkakaabalahan kaysa dyan. Yun yung meaning din nung talinhaga na butil na lalaglag sa tabi ng daan. Lalaglag yung butil, ang binhi, dahil nga nasa daan, hindi to walang lupa ron eh. Parang magtanim ka ng palay sa simento. Hindi tutubo yan. Dadaanan lang yan ng kotse. Diba? Dito binanggit ng Panginoon
Dumating ang ibon, tinuka yun, tinangay. Kasi hindi talaga bubunga yan. Dahil nasa tabi ng daan. Yun din yung paliwanag niya sa verse 19. Kapag ang isang taong nakinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi naman nila iyon nauunawaan, sila'y katulad ng mga binhing nalaglag sa daan. Hindi naunawaan. Yung unang klase ng puso, yung binhi, hindi talaga nila nauunawaan ang salita ng Diyos. Bakit? Meron silang mata na nakakita, meron silang tengang nakakarinig, pero hindi nila naririnig yung salita ng Diyos. Kaya, walang kwenta sa kanila ang salita ng Diyos. Ang kaaway gagawin yan, kukunin lang yung binhi, tutukain, lilipad na. Ano naman yung pangalawang lupa? Binhi na laglag saan? Ang pangalawang binhi, sa verse 6, ito naman ay nalaglag sa mabatong lupa. Doon may kokonting lupa, pero mabato. May mga bato, may lupa, kaya tumubo rin. Pero dahil nga mabato, manipis lang, hindi nakapag-ugat. Pero ang sabi rito ng Panginoon, ang paliwanag ng Panginoon, sa verse 20, katulad naman ang mga binhiling nalaglag sa mabatong lupa, ay ang mga taong nakikinig ng mensaheng kaagad na nasiyahan. Masinin niyo yung word, nasiyahan, tumanggap ito. Nasiyahan sila. Ngunit hindi ito tumimo sa kanilang mga puso. Parang, mas ganda yung salita ng nagtuturo. Masaya. Masaya dito sa Bible study. Masaya dito sa... Diba? Kaya, nasisiyahan sila sa salita ng Diyos. Pero, hindi tumimo. Malalim na Tagalog yung tumimo, ano? Ano mababaw doon? Hindi nag-ugat. Actually, hindi ginamit ng Panginoon eh. Hindi nag-ugat. Kaya pagdating na problema saan? Sa mga bagay-bagay dito, namatay. Dahil walang ugat eh. Masaya, maten. Paglabas, may problema sa bahay, may problema sa trabaho, may problema sa mga bagay-bagay. Dahil nga hindi nag-ugat, nag-enjoy lang sa salita ng Diyos habang nakikinig. Nasiyahan sila eh. Diba? Mapansin mo yun? Nasiyahan sila sa pakikinig ng salita ng Diyos, pero pagdating ng mga problema, bagyo, kalamidad, na-discourage. Hindi rin tumubo. Masaya, pero hindi namunga. Pangatlo, yung nalaglag saan? Sa may mga halabang matinik. Diba? Dawagan. Alam mo, ang halaman, barbakada rin yan eh. Pag nakakita ka ng talahi, puro talahib yan eh. Nakakita ka ng makahiya, grupo-grupo yan, makahiya yan, halos lahat buod yan. Kaya, ito naman, nalaglag sa matinik. Solo siya eh. Kaya, nung tumubo yung matitinik, tumubo rin siya. Kaya lang, nadala siya ng matitinik. Anong sabi ng Panginoon? Paliwanag ng Panginoon. Sa 22, ang binhi namang nalaglag sa matinik na halaman ay mga taong nakinig ng mensahe, ngunit nabalisa sa mga bagay at nahumaling sa kayamanan. Nadala ng sanlibutan. Ba't ka umaating dyan? Praise the Lord, hallelujah ka na rin. Pataas-taas ka pa ng kamay di ba? Nadaan sa kantsaw. Ayoko na. Dito na lang tayo sa inuman. Grupo naman tayo ng mga parainom eh. Di ba? Ganun yun. Kasi, hindi pa rin niya
maiwanan yung sanlibutan. Yung isa, unahin ko, hindi naintindihan yung salita ng Diyos. Yung una. Yung pangalawa, nag-enjoy sa salita ng Diyos, pero pagdating ng problema, nawala yung kasiyahan lang eh. Diba? Yung pangatlo, umattend din. Pero, paglabas niya, dahil may barkada siya, na humaling sa sanlibutan, humaling din siya. Kaya maraming ganito eh. Umaaten, pag may gawain, umaaten. Pero paglabas, sa labas din siya. Diba? Pagka barkada ay makasanlibutan, nasa sanlibutan din. Kaya, yung salita ng Diyos, hindi rin namunga. Pansinin mo, walang binanggit ditong bunga. At yung pang-apat, ito yung matabang lupa. Ano sabi ng Panginoon? Dahil ito'y natanim sa matabang lupa, ito'y namunga ng tigi 100, 30, at iba pa. Namumunga. Pag nakinig ka ng salita ng Diyos at mataba yung lupa, mamumunga. Mapapansin nyo? Yung una, ulitin ko, bato. Talagang hindi tutubo dyan. Sa semento ka ba naman magtanim eh? Di ba? Tatangayin lang ng ibon yan. Pangalawa, sa batuhan. Tutubo. Nag-enjoy. Pagdating ng problema, balik na. Ayaw na. Na-discourage na. Yung pangatlo naman, may kasama siyang barkada niyang matitinik. Di ba? Kaya paglabas niya ng gawain, matinik na rin siya. Hindi mamumunga. Di ba? Pero yung pangatlo, matabang lupa. Actually, wala naman talagang matabang lupa eh. Kaya nagiging mataba ang lupa kapag inaararo. Lahat tayo, tataba lang ang lupa natin kung inaararo natin. Diba? Kasi, saan ba ako dito? Pilitin mo ikaw yung matabang lupa. Araruin mo yung lupa mo. Diba? Para maging mataba. Lagyan mo ng abono. Ano yun? Alisan mo ng mga bato-bato ay yung mga makasanlibutan. Mga bato-bato. Yung tinik, alisin mo rin. Baka may natabihan kang makahiya. Di ba? Diba? Alisin mo yan. Kasi, yun ang nais ng Panginoon eh. Di ba? Na ang puso mo maging matabang lupa. Huwag kalsada, tabing kalsada, huwag mabato na nag-i-enjoy ka lang sa gawain at huwag din matinik. Magiging matinik ka rin. Yun ang problema minsan eh. Maraming gawain. Ito karamihang miyembro, matitinik. Pag linggo, Kristiyano. Paglabas, matinik na. Makasanlibutan na. Diba? Dapat matabang lupa. Dahil alam ng Diyos kung ano yung talagang puso natin eh. Yun lang po.